sumisikat. Handa nang matuto, puso'y nagagalak. Alas 12 na naman, oras na para mag-usap dito sa Sunday Spot. Kasama ka, Jay Abaco! Sunday Spotlight, buhay ng isip, edukasyo'y hatid, ligaya'y dadalhin. Sunday Spotlight, alamin ang totoo, bawat aral ay gintong biyaya para sa'yo. Sumigaw ng light, sabay-sabay tayo'y bibida. Mga kwento't kaalaman, dito mo maririnig mula sa mga eksperto, handang tumulong sa'yo. Isip ay iangat, puso'y bigyan ng liwanag. Sunday Spotlight, dito tayo'y magsisimula. Sunday Spotlight, buhay ng isip, edukasyon hatid, ligaya'y dadalhin. Sunday Spotlight, alamin ang totoo, bawat aral ay gintong biyaya para sa'yo. Sumigaw ng layo, sabay-sabay tayo'y bibida. Alas 12 ng tanghali, hintayin mo to, Sunday Spotlight. Kasama mo si Jaya. Aral na wagas, Sunday Spotlight. Live na, aral na wagas, Sunday Spotlight. Live na, Sunday Spotlight, buhay ng isip, edukasyon hatid, ligaya'y dadalhin. Sunday Spotlight, alamin ang totoo, bawat aral ay gintong biyaya para sa'yo. Sumigaw na layo, sabay-sabay tayo'y bibida. Spot ng buhay, aral na wagas, Sunday Spotlight. Live na! Isang napakagandang tanghali sa lahat ng ka-Gianatics. Ako ang inyong host, walang iba kundi si Gia Baco at kayo ay nanonood ng Sunday Spark Live. Ngayong linggo, handa na kaming maghatid ng isang programa at hindi lamang magpapasaya sa inyong tanghalian, kundi magbibigay din ng napakahalagang kaalaman para sa ating lahat. Grabe ang ating kanta kanina. Alam naming marami sa inyo ang nagtratrabaho, nag-aaral o kaya naman ay abala sa iba't ibang gawain. Kaya naman ngayong araw, talakayin natin ang isang napapanahong paksa, ang paano maiwasan ang stress sa trabaho at makamit ang work-life balance. Tama nga ka-Gianatics, pag-uusapan natin kung paano maging produktibo sa trabaho nang hindi na isa-isakripisyo ang ating kalusugan at personal na buhay. Para sa inyong mga opinyon, saloobin at karanasan tungkol sa ating topic, huwag kalimutang gamitin ang ating hashtag na hashtag SSL Hyper! Gusto naming marinig ang inyong mga boses at malaman kung paano kayo nakakayanan ang stress sa inyong mga buhay. Kaya ano pang hinihintay ninyo mga ka-Gianatics? Samahan ninyo kami sa isang makabuluhan at masayang tanghalian dito lamang sa Sunday Spark Live. Let's get this show on the road! Nagbabalik po ang Sunday Spark Live. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa paano maiwasan ang stress sa trabaho at makamit ang work-life balance.
Ang unang hakbang sa pag-iwas sa stress sa trabaho ay ang pagkilala at pag-unawa sa mga pinagmumulan nito. Ito ay maaaring magmula sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng sobrang dami ng trabaho, mahigpit na deadlines, hindi pagkakasundo sa mga kasamahan, o kakulangan ng suporta mula sa pamunuan. Mahalaga na maging mapagmatsyag sa iyong sariling mga reaksyon sa mga sitwasyon sa trabaho tulad ng pagiging iritable, pagod, o pagkakaroon ng problema sa pagtulog. Kapag natukoy mo ang mga sanhi ng iyong stress, maaari kang magsimulang bumuo ng mga estratehiya upang harapin ang mga ito. Isaalang-alang ang paggawa ng listahan ng mga bagay na nagdudulot ng stress sa iyo at pagkatapos ay mag-isip ng mga solusyon para sa bawat isa. Maaari itong maging kasing simple ng makikipag-usap sa iyong supervisor tungkol sa iyong workload o paghahanap ng mas mahusay na paraan upang mapapamahalaan ang iyong oras. Ang pagkilala sa mga sanhi ng stress ay unang hakbang upang mahanap ang mga paraan upang mabawasan ito at mapabuti ang iyong pangkalahatang kagalingan sa trabaho sa ganitong paraan. Mas magiging handa ka sa pagharap sa mga hamon sa trabaho nang hindi nasasakripisyo ang iyong kalusugan. Magbabalik po ang Sunday Spark Live! Nagbabalik po ang Sunday Spark Live. Nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating topic na paano maiiwasan ang stress sa trabaho at makamit ang work-life balance. Ang susunod na mahalagang hakbang ay ang pagtatakda ng malinaw na mga hangganan sa pagitan ng trabaho at personal na buhay. Sa panahon ngayon, kung saan ang teknolohiya ay nagpapahintulot sa atin na maging laging konektado, madaling hayaan ang trabaho na pumasok sa ating personal na oras. Mahalaga na magtakda ng mga oras kung kailan ka tumitigil sa pagtatrabaho at manatili sa mga ito. Ito ay maaaring mga hulugan ng pagpatay sa iyong computer, pag-iwas sa pagsagot sa mga email, o paglagay ng iyong telepono sa Do Not Disturb mode. Gumawa ng isang nakatuong espasyo sa iyong tahanan para sa trabaho at iwasan ang pagtatrabaho sa mga lugar kung saan ka nagpapahinga, tulad ng iyong kama. Itakda ang mga inaasahan sa iyong mga kasamahan at supervisor tungkol sa iyong kakayahang tumugon sa labas ng mga oras ng trabaho. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay nagbibigay daan sa iyo na recharge at tumuon sa iyong personal na buhay na nakakatulong na mabawasan ang stress at mabubuti ang iyong pangkalahatang kasiyahan. Kung mas maayos mong napaghihiwalay ang iyong trabaho at personal na buhay, mas makokontrol mo ang iyong stress. Magbabalik po ang Sunday Spark Live! Nagbabalik po ang Sunday Spark Live! Nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating topic na paano maiiwasan ang stress sa trabaho at makamit ang work-life balance. Ang pamamahala ng oras ay isa ring mahalagang kasanayan sa pag-iwas sa stress sa trabaho. Kapag ikaw ay maayos at may sistema, mas malamang na magawa mo ang iyong trabaho sa takdang oras at maiwasan ang pagmamadali sa huling minuto. Gumamit ng isang kalendaryo o planner upang subaybayan ang iyong mga deadlines at appointment. Hatiin ang mas malalaking gawain sa mas maliliit na hakbang na mas madaling pamahalaan. Prioritize ang iyong mga gawain at unahin ang mga pinakamahalaga. Iwasan ang paggawa ng maraming bagay ng sabay-sabay dahil ito ay maaaring humantong sa pagkabagot at pagkakamali. Maglaan ng mga regular na pahinga sa buong araw upang makapagpahinga at muling mag-focus. Sa pamamagitan ng epektibong pamamahala ng iyong oras, maaari mong bawasan ang iyong stress at mapabuti ang iyong pagiging produktibo. Ang maayos na pamamahala ng oras ay hindi lamang makakatulong sa iyo sa trabaho, kundi pati na rin sa iyong personal na buhay. Magbabalik po ang Sunday Spark Live! Nagbabalik po ang Sunday Spark Live! Nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating topic na paano maiiwasan ang stress sa trabaho at makamit ang work-life balance. Ayan na nga.
Huli, ngunit hindi bababasa, ang pag-aalaga sa iyong sarili ay mahalaga para sa pag-iwas sa stress sa trabaho. Siguraduhin nakakuha ka ng sapat na tulog, kumakain ng masustansyang pagkain at nag-i-ehersisyo ng regular. Ang pisikal na aktibidad ay isang mahusay na paraan upang mabawasan ang stress at mapabuti ang iyong kalooban. Humanap ng mga aktibidad na iyong kinagigiliwan tulad ng paglalakad, paglangoy o yoga. Gumugugol ng oras sa mga mahal sa buhay at pakisali sa mga aktibidad na nagpapasaya sa iyo. Maglaan ng oras para sa pagpapahinga at paglilibang tulad ng pagbabasa, pakikinig sa musika o panunood ng pelikula. Kung nakakaramdam ka ng labis na stress, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa isang profesional. Ang pag-aalaga sa iyong sarili ay hindi makakasarili. Ito ay kinakailangan para sa iyong kalusugan at kagalingan. Ang pagkakaroon ng isang balanse sa pagitan ng trabaho at pagpapahinga ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang pagka-burnout at manatili ang isang positibong pananaw sa buhay.